Lukas Kapitulo 5. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuang bayan ng Jerusalem, kung saan idinadaan ang mga tupa na may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan, kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling. Kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Gusto ko po sana pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad." Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa taong pinagaling, "Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan." Pero sumagot siya, "Ang taong nagpagaling sa akin ang nag-utos na buhatin ko ito at lumakad." Tinanong nila siya, "Sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad?" Pero hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, "Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka na magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyayari sa iyo." Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, "Patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa." Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno at ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng Ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawaing ipapakita niya sa akin para mamangha kayo. Ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito. Ganon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Hindi ang Ama ang hahatol sa tao, kundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan at inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makikinig sa kanya ay mabubuhay.
May kapangyarihan ang Ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Umahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking Ama. Kaya makatarungan ang hatol ko dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magdududa kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin, at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin, at sinabi niya sa inyo ang katotohanan nang magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag, at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatotoo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga pinagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya, at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon na kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang magpapatotoo tungkol sa akin, pero ayaw nyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala niyo ko kaya at alam kong wala sa mga puso niyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw niyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan, ay tinatanggap niyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad niyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? Huwag niyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin, dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Kapitulo 6. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito?" Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa." Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro,
May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ang mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira at mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao ay nakapuno sila ng 12 basket. Noong makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating dumating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang nakasagwan na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka. At natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating sila agad sa kanilang pupuntahan. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, naroon pa ang mga tao sa kabila ng lawa, kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing iyon at iyon ang sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin ng mga tao na wala roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na sugo niya. Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang may papakita niyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana noong nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moises ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi si Moises ang nagbigay sa mga ninuno niyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit, sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba, kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao at sa mundo. Sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman.
Ngunit gaya ng sinabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa man sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Samantala, nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung palalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno niyo noong nasa ilang pa sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero narito ang tinapay na mula sa langit, at hindi na mamamatay ang sinumang kumain nito. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay, at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus sa mga bagay na ito nang nangangaral siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang tinuturo niya. Sinong makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus ang nagbulong-bulungan ng mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi niyo ba matanggap ang mga sinabi ko? Paano pa kaya kung makita niyo ako na anak ng tao na umaakyat pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao.
Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami ang mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12 apostol, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong 12? Pero ang isa sa inyo ay dyablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraidorin niya si Jesus sa bandang huli.